Yo, what is up? This is the first checkpoint ng the 365. So, if you'll notice, hindi ako masyadong nag-upload ng after ng day 55. So, that was February 24. So, 4 days ako hindi nag-upload kasi inisip ko muna. Inasikaso ko muna itong sa checkpoint natin. So, for a few days, dire-diretso pa rin naman tayo pero I had to assess kung nasan ba tayo ngayon. And ito, the 365 ako ng the 365, pero kung meron man kasing nanonood, walang idea kung alin ba to, para saan ba to, kung bakit ko to ginagawa, and ano yung parang future na nakikita ko dito sa the 365. So, ayun, pag-usapan natin ngayon. And this is going to be checkpoint number 1. So, ipipin ko to kapag ka nagawa na, para ito yung parang basis kasi natin. Every checkpoint, parang ito yung general idea or parang general place na kung nasan tayo during our journey. Kasi ito ang point ng the 365. So, the 365, actually, last year ko pa siya ginawa. So, if pupuntahan nyo yung sa mga pinakababang part, yung mga natabunan na, pag makikita nyo, 2 beses nangyari yung day 1. So, yung day 1 na una, 2024 yon, January 1, 2024. Ang nangyari, naudlot. So, 2024 ko talaga to sinimulan, and ang target ko is to show kung paano ako kumbaga paano ma-improve yung sarili ko. So, noong 2024 kasi, fitness lang ang naging focus ko noon. And unfortunately, hanggang day 28 lang ata ako ng January. Tapos, naputol siya. Gawa ng, parang it was taking too much of a toll na talagang dapat araw-araw akong nag-exercise. Kung hindi, wala ako isa-story or wala akong i-upload. Kaya nahinto kagad siya. So, this 2025, ang kaibahan naman natin this year is not putting that pressure on parang changing our physical aspect, pero more on bakit di natin i-improve yung araw-araw. Kaya yun ang pag-uusapan natin dito sa first checkpoint ng the 365. So we have a few items na pag-uusapan, pero syempre number 1 pa rin doon yung fitness. So mag-start tayo ng syempre yung pinaka-start ng the 365, January 1. Ito yung mga picture ko nung araw na yan, or pinakamalapit na mga picture nung araw na yan. So, ganyan yung itsura ko. Yan yung parang starting line talaga natin, guys. Okay? Makikita nyo talagang bloated, mataba pa talaga. I guess mataba pa rin naman ako hanggang ngayon. I know pala, hindi I guess. Pero, nafe-feel ko kasi sa sarili ko na may konting difference na. Tapos, when it comes dun sa data or yung talagang specifics natin, so ito yung mga pinaka-recent na weight report. So meron kasi ako ditong weighing scale na pinag-investan namin ni Elaine na kaya niya ma-record. I know this is inaccurate, na hindi siya sobrang reliable, pero this is just to measure yung estimated data, or parang at least basis man lang na may nangyayari or nag-i-improve nga dun sa natin, sa ginagawa natin araw-araw. So based dun sa report nun, nangyari to noong February 12, 2026. Ang weight ko is 89.2. Yan, makikita nyo naman dyan sa screen yung mga screenshot or yung data mismo. Basically, nakalagay dito ang body score ko ay 78 points, and talagang mataas ang BMI ko. 34.8 yung current BMI ko. This is considered as high. Hindi lang siya overweight. Kumbaga, pag sinesearch ko actually ito sa internet, lumalabas dito obese. So, I don't know kung type 1 or type 2 obese, pero may nasa obesity range ako. I know that varies kasi madalas ang BMI hindi naka-count or hindi na-factor in kapag may excess ka or may plus ka na muscle mass. Pero as a basis, kahit nasabihin na natin may muscle mass, masyadong mataas kasi hindi siya sa overweight area, nandun siya sa obese. Okay? So, ang body fat percentage ko considered at 33%, which is very high. Ang target ko talaga, guys, is makababa ng, if not around 15, pero at least dun sa 15 to 20% range. Sana ma-hit this year, pero again, hindi ko na ipe-pressure yung sarili ko na mangyari yun within this year kagad. Ang point ko lang is, yes, I have a goal, pero hindi ko siya para pag hindi ko yun nagawa, may mangyayaring masama or ganun. I have a goal that I'm going towards to. May progress ako na hinahanap.
Pero still, the important thing is yung araw-araw yung consistency na nung ginagawa. Kasi yun ang naging pinakasakit ko before. Yan yung mga key points na makikita mo doon sa doon sa latest or pinaka gist, parang statistic ng mga data na recent na shoot natin, na record natin. So ito yung magiging basis natin. Supposedly, dapat ang standard weight ko 56, which is I think medyo mababa. So, imbis na 56, ang target weight ko talaga is 70. So, mag-a-add ako ng 14 kilos doon. So, sa weight control, instead of losing 33, magsiguro more or less 15 to 20 kilos na lang ang plano kong malus. So, fat control, ngayon nga, katulad nun, yung fat control niya, 20 kilos. So, I think naman kasi, ganyan yun maganda talaga Medyo may excess tayo, pero kasi may muscle mass yun. So, yun, nakalagay din dito, muscle control, keep it up. So, yun yung sa data natin. Siyempre, January 1 ko siya in-start, tapos February, today is February 28. So, napansin ko na the longer you do it talaga, the longer you do it, kahit itong the 365 the longer you do things, the more it becomes second nature sa'yo. So, yung mga first few days, marami akong nilaktawan na araw. Pero ngayon kasi, non-negotiable na siya sa akin. Or siguro dahil nga I've been doing it for more than 30 days, mas madali ko na i-push yung sarili ko na, oo nga, kailangan ko mag-workout ngayon. If not, hindi man siya araw-araw. Kasi madalas talaga araw-araw Hindi man araw-araw na buhat. May activity or may physical activity ako araw-araw. So, when it came around this point na pa-end na yung February, yung katawan ko na mismo yung naghahanap. Pag more than 2 days akong parang napapahinga. And pinagpapahinga ko naman yung sarili ko kasi kailangan din yun. Importante din yung word na tinatawag nating recovery. Para mas mag-perform ka ng maayos after nung recovery days mo. Siguro ang point for improvement ko na nakikita for this part or this aspect na sa physical is wala pa akong parang skeletal system or wala pang framework yung kung ano yung training menu ko. Kasi ang nangyayari sa araw na yon, kung ano lang yung gusto kong gawin, yun yung gagawin ko, which is okay naman, pero mas nakikita akong mas magkakaroon ng trajectory or mas magkakaroon ng parang direction yung pag-i-improve natin pag meron kang kahit papanong menu or nakikita mong itong part na to, halimbawa sa cardio, gusto ko talaga ma-improve yung stamina ko, kailangan ko siya mailapat kung kailan ko siya need i-train, ano yung mga kailangan kong training na gawin. So, yun yung nakikita kong point for improvement, which is gagawin natin for the rest of the year. Yun nga, sa mga upcoming days, tulad nun, yung mga resistance training or yung pag-lift mismo, mas madalang ko siyang ginagawa compared to cardio. So, yun yung mga points for improvement na magagawa natin for fitness. So, yun, abangan pa natin for the future days kung ano yung magagawa for fitness. Next aspect naman is yung grind. So, if mapapansin nyo dun sa una-unang part ng video din natin this year, lagi ko sinasabi, i-explain ko to next time. Ito ay para sa Black Rocks, i-explain ko to next time. So, ito na yung araw na yon. And in this checkpoint, i-explain ko, ano ba talaga yung Black Rocks? So, Black Rocks is a company that we started noong 2023. So, kasama ko dito si Elaine. Siya yung fiancé ko. And na-start namin to because this is our bread and butter way back pa. So, ito yung mga tinuro sa akin ng father ko tsaka brother ko na kumbaga basically trade and skill ko na ngayon. So, we deal with natural stone restoration. Nagre-restore kami ng mga bato. So, madalas sa mga client namin, mga bahay na merong marble flooring, mga condominium, hotels, mga ganyan. So, yung mga chemical na nakita nyo nung una-unang mga araw, yung parang puti na medyo nakakapagtaka ang itsura, yun po yung tinatawag natin na meta powder na ginagamit para sa mga flooring for polishing purposes. So, ni-start namin to actually 2023. We started with 3 to 4 machines. Tapos, the rest we had to buy second hand. Pero ito yung mga pictures namin from 2023. So, noong 2023, short story time lang. Noong 2023, sobrang dami namin taong kinuha kagad. So, isa yan sa mga biggest lesson namin. 2023, ata pumalo kagad ng 10 to 12 yung staff namin.
which is after a few months, yun nga, nung pumasok na yung 2024, naging lesson sa amin na hindi pala dapat basta-basta nagpaparami ng tao, dahil ang challenge pala dun sa industry is how to balance the people you have, or yung parang availability ng mga tao mo, ng manpower na meron ka, versus the projects they're doing. Kasi the more na mas marami sila sa isang site na unnecessary yung dami nila, the more na mas magiging less productive yung mga tao. So isa yan sa mga natutunan ko this past few years. And fast forward to 2026, ngayon, fortunately, when February came, nagbe-build na ulit tayo ng additional men, kasi noong 2024 and 2025, we had struggles with yun nga, manpower, tsaka yung financial capacity. Kasi isa yon, dahil marami kang pinasasahod, mabilis na burn out yung pondo mo. So isa yan sa mga natutunan natin. This 2026 current status natin, we added additional manpower. We have some hindi new, pero nadagdagan din yung machineries natin and yung capacity natin to work. And thankfully, pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng mga old clients or OG clients natin to do work for them, to do their natural restoration needs. Yan naman ang pinagpapasalamat namin, kasi talagang nakikita namin na dahil maganda yung standard ni Black Rocks is tuloy-tuloy tayo na pagkakatiwalaan sa trabaho. So, yun, yung mga challenges natin as of now is of course getting consistent clients, dahil medyo high ticket item po ito. No, yung term na natural stone restoration is not a usual trade or not a usual service na halos lahat ina-avail. So medyo pihika ng mga clients, bihira din ang mga nagpo-push through because medyo high ticket item nga siya. But we see that challenge as, again, room for improvement. So this coming days then, ano yung mga plano na ano yung mga key points namin mag-improve? Of course, by realizing sales is the heart of the business talaga, kailangan namin mag-improve sa marketing part and sa sales part. And of course, since nagdagdag tayo ng tao, we have to train yung mga staff natin to uphold or galingan palalo, kasi yung standard natin nga sa Black Rocks is hindi biro, or talagang medyo mataas ang expectation sa amin ng mga clients namin. So yun yung mga kailangan natin bantayan, and hopefully pumasok yung mga project. Pinagpe-pray natin lagi yan, and kailangan galingan palalo on our part din mismo, no? Hindi uubra na nagdadasal ka lang na makakuha ka ng mga bagong kliyente. Kailangan talagang pagtrabahuhan natin yun, which is makikita nyo naman this coming days din on the 365. Next aspect naman na pag-uusapan natin is our relationship. So of course, yun nga, kung makikita nyo, almost all the videos kasama ko ang aking fiancé, si Elaine. Yan, so yan siya. And currently, she is now my fiancé, but we have been together since 2018, no? Medyo matagal na rin. So 8 years, going 8 years this 2026. And we sealed the deal. No, last year I proposed to her on her birthday, December 23. And this year we are having a very special event. Siguro na may idea na kayo kung ano 'yon. Pero all is going good. Actually, key point for improvement for this one is talagang everyday you just have to work for it. Every day kailangan nyo talagang intindihin yung sarili nyo. And you have to make every day special, no? Lalo yung sa mga normal boring days. That's what I think makes the difference between those na tumatagal and those na hindi. Kasi marami talagang days na hindi kayo masyadong magkakaintindihan, maraming days na magbabangga kayo. And the way you handle those days and the way you handle yung stagnant na mga plain days, that's what makes the difference nga. So yun, tuloy-tuloy lang. And every day we learn something new about our partner. Every day may chance tayong, ganun ko siya tinitignan eh. Every day na may gawa ni Lord, ito yung chance na ipakita mo ulit na mahal mo siya. So that's how I look at it. And hopefully that's how she perceives it. And yun, araw-araw naman nakasama ko siya, na sa grind kasama ko siya, sa fitness kasama ko din naman siya. So kumbaga yun na rin yung bonding namin kasing dalawa. And we are very fortunate that we are put in that circumstance. Pero, ayun, araw-araw namin napapakita na mahal namin yung isa't isa through that. And,
talagang makikita nyo siya almost everyday sa mga video ko, guys. Especially pag after nung special event namin this year. Okay. Last aspect natin for this first checkpoint is spirituality and sense of self, no? Ito malaking room for improvement to, guys. I will be honest, when it comes to spirituality, speaking about God and that aspect, I will be honest, 100% honest. Hindi ako ganun ka spiritually inclined na person, or hindi ako sobra yung madasalin, hindi ako yung vocal about it. And besides dun sa kay God, part of spirituality is yung sense of self, or parang sense mo sa sarili mo, kung ano yung parang peace of mind mo, your awareness to everything moving, parang sense of belonging in the universe, parang ganun. Medyo malaki yung ko dito, improvement na nakikita, or hindi improvement na nakikita, pero improvement na pwedeng makita, so nakikita ko na if I dig down deeper inside myself, or kailangan ko pa siyang i-hone, kailangan ko pang aralin, I don't know, through meditation, pero yun, I'll start reading some books again about it, that peace of mind, or getting that contentment. Majority dito, ang magiging material for reading ko, kasi madalas talaga to reading or self-contemplating. So, more on the Christian texts and mga libro about the Bible, yung mga ganon. And of course, pati yung may mga self-help books kasi na makakatulong dito. Halimbawa, mga Meditations by Marcus Aurelius. Yan, di ko pa kasi natatapos yung libro na yan. Pero those types of books I think will open yung gates dito sa improvement na to, kasi nakikita ko talaga malaki yung pwedeng i-improve when it comes to this part, and hopefully madire-diretso natin siya, and I'll keep you guys posted kung magkakaroon tayo ng kung magiging consistent ako pagdating sa part na yon. And we're very looking forward, kasi syempre the more you are in touch with yourself and the more you are in touch with God, mas madali mo magagawa lahat Yan siya kasimple para sa akin. So, yun lang. Medyo mahaba itong checkpoint 1 natin, and hopefully, this will be a basis, and mas gandahan na natin yung intro tsaka ending ng The 365 ngayon. Pero, that is all. See you on March 1. Kita-kits tayo araw-araw ulit. Well, kung may mga araw na hindi, that's part of the journey. Pero yun nga, this is checkpoint 1 of The 365. Let's go!